Sige, upo muna po kayo. Gusto ko lang po makilala, sino ang first time yung hindi pa po member? Sige po, pakita po kamay. Ayun. Kumusta kayo? Okay lang. Okay na, hindi ko nagpapatagalin guys. Simulan natin. Mamaya daw. Okay, anyway, ang magiging topic ko lang po sa harapan nyo, isang word lang pong i-discuss ko is about change. Antayin lang natin, yan, nag-change na. Okay. Now, from the word itself, gusto nyo or ayaw ang word na change? Karamihan ng tao is ayaw. Meron dalawang klaseng learning. Meron tinatawag na accidental learning at meron tinatawag na kailangan ka talaga matuto. In short, for us, mas gustong-gusto natin kadalasan na para tayo matuto is kailangan may mga problema sa buhay. Kailangan mawalan ka ng pera para mag-proceed ka sa buhay. Kailangan mawalan ka ng pang-tuition sa anak mo para maghanap ka ng source of income. That is the common. Okay, but the reality is guys, if you really want to change your life, kailangan kayo mismo ang nagpupush sa sarili nyo ng word na change. Tandaan itong sasabihin ko. In life, you don't get what you want. You get what you deserve. Ibig sabihin, kung gusto nyo magbago buhay nyo, ano dapat nyo gawin? Meron kayong i-improve sa sarili nyo. Nung pumasok po ako sa networking industry, I really hate public speaking. Ako po yung isang estudyante na pag nag-aaral, lagi lang po ako nasa likod ng school or classroom. Nangunguli po ako sa mga classmates ko. Hindi po ako masyadong mahilig mag-recitation. I don't read books. I really hate reading books nung nag-aaral ako. But nung pumasok po ako sa industriyang to, natuto po ako mag-aral ulit at pilitin ko sarili ko magbasa ng libro. Natuto ako sa sarili ko na magsalita ng ganito even before kinakabahan ako. Bakit? Kasi may gusto ako sa buhay. Sa mundo natin, for me, ang hope is for beggar. Yung mga tao na nagsasabi na sana yumaman ako, walang mangyayari doon. Walang pinagkaiba yan guys eh. Mas madaling magbago buhay mo kung aaminin mo ang may problema ikaw. Parang ganito, sorry lang po, hindi ko naman tatamaan kasi yung tamaan. Ang point ko, pag mataba ka, aminin mo na lang na malakas kang kumain at ayaw mo mag-exercise. Guys, tigilan ko na ang karakasol, big bone ako, kasi mababa metabolism ko. Hindi po totoo yan. Hindi ka lang talaga nag-exercise at ang lakas mo lang kumain. Yun ang rason doon. Now, kung gusto nyo magbago buhay nyo, tingin mo sarili mo, ano ang mga dapat mong ayusin sa sarili mo? Ano ang mga dapat mong i-change na mga kaibigan mo? Ano ang mga ugali mo ang dapat alisin mo? Pag ginawa mo yun, it will be very easy for you na magbago buhay. And the good thing about life, alam nyo ba, nung before na wala pang sasakyan, nung wala pang sasakyan, hindi pa na-invent ang mga kotse, anong sinasakyan ng mga tao noon? Kabayo. Ano po? Kabayo. Now, malamang kung wala pang kotse ngayon at tatanungin ko kayo kung anong klaseng sasakyan or anong klaseng mabilis na sakyan ang gusto mo, malamang hihilingin natin lahat, mas mabilis na kabayo, mas malaking kabayo, mas magandang klaseng kabayo. But because of Henry Ford, nagkaroon po siya ng vision na sabi niya, dapat matapos na ang kabayo lang ang mode of transportation natin. Na-invento niya ang tinatawag na automobile. Siya ang pinakauna naka-invento noon. That is what we call visionary. And good thing guys, bakit? Kilala niyo po itong tatlong to? Nagkaroon po tayo ng tatlong tao na naglakas loob 10 years ago na magkaroon ng vision. Magkaroon ng vision na darating ang time, may isang networking company na tatagal ng 3 years. May isang networking company na maraming mga distributor ang matutulungan yumaman. May isang networking company na galing Philippines na hindi lang po makikilala dito sa Philippines kung hindi makikilala sa buong mundo. May isang networking company na darating ang time, hindi na po foreigner ang nagre-recruit sa Filipino, kung hindi Filipino na po ang nagre-recruit sa mga foreigner. Yes! Guys, because of vision ng taong to, eto tayo ngayon. Anong mga nangyari? Maraming mga tao nagbago ang buhay. Isa na po to, si Maylene Evdane. Si
Si Maylin Ebdani, dati po siyang PT, malamang hanggang ngayon PT pa yan kung hindi po yan nagpursige sa buhay at hindi ginawang AIM Global. Nakakabaliw po si Upline May, January 9 of 2017 ang nag-join na PE sa kanya sa isang araw, 3,000 plus. Now magsabi ka na mahirap ang networking siya, isang araw lang 3,000 ang sumali under sa grupo niya. Grabe. Okay, now. Ang lupit. Yan naman po si Upline Carlo. Malamang kung hindi po yan nag-networking hanggang ngayon, na nagko-contractor po siya kasi engineer po siya. But because of AIM Global, ang dami na po yung sasakyan, meron po yung mansyon, kumikita po yung 7 figures per month. Sumunod, kilala niyo naman po ito, pwedeng palakpan natin, Mr. Louie Gascon. Sino ang magbibigay sa isang high school graduate ng isang opportunity na pwedeng magbago buhay? But because of vision ng 3 taong yon, isa po si Louie Gascon ang nagbago ang buhay. Sumunod, yan po si Upline Roy Saldua. Dati pong aircraft mechanic, ginawa niya pong business ngayon, kumikita din siyang 7 figures per month, nakakapunta ng iba't ibang bansa. Ayan naman po si Andy Yakat, OFW sa Taiwan. Factory worker, ginawa ang business ngayon, kumikita din po siya ng 7 figures per month. Ayan naman po si RTD, isa po sa may pinakamalaking grupo sa Metro Manila. Dati din po siyang OFW, umuwi, nag full time sa AIM Global ngayon, nagsi 7 figures per month. Ayan pa po si Kuya E. Di Padua. Pangarap niya pong maging direktor. Nag-networking nung yumaman, nag-aral sa Bigfoot, maging direktor ngayon, direktor na po siya. Ibig sabihin, ang kagandahan pala sa networking, pwede po siya maging bridge ng mga pangarap nyo. Hindi naman kailangan itong gawin habang buhay. Pag kumikita ka na ng malaki, balikan mo kung anong gusto mo kasi madaling balikan yung gusto mo pag kumikita ka na. May hirap gawin ang gusto mo pag wala kang kinikita. Sunod, yan po si John D, one of the pinaka-youngest taga Palawan at age of 25. He's also earning 7 figures per month. Ang bata po niyan, may sarili na po yung mga resort sa mismo sa Palawan, laki din po ng grupo niya. Sunod, Rason Family. Sila po yung isang buong pamilya na bagsak yung buhay nila. Si Hino at si Nani po naghihiraman ng isang pantalon. Silang tatlo po, nung ginagawa nilang pag-networking nila, isang cellphone ang pinaghahati-hatian nila. Kaya anong rason mo na bakit hindi ka kumikita? Sabi namin, ang pinakamay rason lang talaga, sila rason lang po, wala nang iba. Okay, sumunod. Yan naman po is Alboro Family. Nagtayo ng negosyo, pumunta ng ibang bansa, pagbalik nila sa Pilipinas, lahat ng negosyo nila nasa abogado na nila. In short, naloko po sila, said na said, walang-wala silang pera. Nagsumikap ulit, nangarap ngayon po, lahat po sila, ang lalaki po ng kinikita ng pamilya niyan. Now, taga Bohol, Elnie and Anita Tare. Guys, dati pong politiko, ginawa po nila yung business ngayon. Ang ganda po ng bahay nila, may sariling swimming pool, may sariling jacuzzi, sobrang laki. Ay sabihin sa'yo, nakakabali yung ganyan ng mga resort. Sumunod, guys, kung mapapansin nyo, gaano karami ang kumita kung iisa-isayin ko. Ito kumita ng extraordinary. Hindi pa po dyan kasama yung mga nasa loob sa kwartong to na kumikita ng 50,000, 100,000, 200,000 per month. Hindi pa po kasama dahil sa vision ng 3 taong yun, maraming taong walang pangarap, nangarap ulit. Maraming tao na napanghihinaan ng loob, lumakas ulit loob. Maraming tao na pagod na sa trabaho nila, nagkaroon sila ng options. Because of their vision, eto tayo ngayon. Gaano karaming Pilipino ang natulungan sa vision na ginawa nila. Grabe. Kaya meron lang akong isang tanong sa inyo. Meron tayong pinatawag. This is our new chapter. Panibagong chapter ng buhay ng AIM Global. Isa lang po tanong ko. Makakasama ba namin kayo sa susunod na chapter ng AIM Global? Hindi po ako kumbinsi, hindi ko po maramdaman. Sabi nila, pag nangangarap ka, dapat ramdam na ramdam mo kung anong gusto mo. Naaamoy mo kung ano ang mangyayari sa'yo. Kitang-kita mo yung bahay mo, ramdam mo yung lamig. Alam mo anong pakiramdam na ngayon palang mayaman ka. Kaya uulitin ko po sa inyo ang tanong at gusto ko pag sumagot kayo, iramdam na ramdam nyo kasi ikaw ang magiging way para makuha mo pangarap mo. Uulitin ko tanong, makakasama ba namin
susunod na journey ng Global! Guys, nakakakilabot. Bakit? Tapos na po ang era na may kotse. Tapos na po ang era na may bahay. Dahil sa 1980, mas maraming yayaman. Maraming distributor, mas sinita ng malaki. Isipin mo, kung maraming lumakad sa 1.5, ano na lang kaya sa 2,000? Kung maraming kumita sa MLM na stair steps, lalo na ngayon, bakit ultimo strong leg mo, meron kang kikitain? Guys, nakakakilabot kasi kung dati may kotse nakakabaliw na, kung dati may bahay nakakabaliw na, baka susunod maririnig mo, isla na ang pinag-uusapan. Baka ang sa susunod, kung nakakabaliw, nagbabakasyon ka sa ibang bansa, baka sa susunod, buong angkan mo na ang dinadala mo sa ibang bansa para magbakasyon.